Podcast Network Asia. B-I-N-I-B-I-N-I Bini! Podcast na mga walang jowa! Two, three, mabuhay! Hi, I'm Bini Mika. Hi, I'm Bini Stacy. And we are Mixie! At ito ang podcast ng mga walang jowa. So, ano tayo? Biglang ganon. Ano nga ba tayo, Mix? We Ano? are a Bini. Charot. We are a duo. Wow! Duo. We are... Pero ano nga, bakit so ano tayo? Anong Ikaw, ano yung una mong naiisip pag narinig mo yung word, narinig mo yung ano tayo? So, ano tayo talaga? Ganun. Siyempre, tinatanong mo kung ano yung label nyo. Kasi, di ba, Shucks. yun talaga yung kailangan mong malaman if you're like talking to someone or getting yourself Kapag into may something. ka-MU ka, gano'n. Oo. Pag Minsan, high school. hindi pa nga label, hindi pa nga MU yung label nyo eh. So ano nga ba? Ano nga ba talaga? Ang dami kasing definition of terms na hindi natin alam ngayon kasi ang dami ng mga terms na ginagamit sa generation natin. Hindi ko na rin MU, alam. gano'n. Friends with benefit. Platonic soulmates. Or situationship. Tama. Feeling ko yun talaga yung pinakauso Totoo. ngayon for me, I feel like. Ikaw ba, napunta ka na ba sa setup na tinanong mo yung kausap mo or ka-MU mo na ano ba talaga tayo? Huy, parang ganun. Siyempre, pre-beanie. Wow, freebie. Pre-beanie. Siyempre, na-experience ko na yan, guys. Like, sobra. Wow. Tinanong mo siya kung ano, kung... Oo, kasi siyempre, if you're gonna get yourself into this, you need to have a stand and you should, of course, know your worth. So, Tama. siyempre naman, kailangan Tama. mong tanungin yon. Hindi man pwede ginagawa ko lang to for fun unless yun lang talaga yung hanap nyo, di ba? Ano bang ginagawa ng mga kunwari di nyo pa alam kung ano talaga kayo. Pero yung the way kayo mag-act, parang magjowa kayo, pero wala pa kayong level. Label. Alam mo, Wala pa kayong level. Label. alam mo yung tawag doon? Ano? Situationship. Yun na totoo yun. ba? Situationship, parang Ano ba in meaning between ka eh. Situationship, it means like, hindi kayo, pero parang kayo Parang na kayo. rin. Oo. Parang friends lang kayo na, parang kayo, yung magjowa kayo, Yung mga nagde-date ginagawa kayo. nyo, Oo. parang magjowa talaga. Pero pag tinanong kayo ng tropa nyo, ay, ano ba kayo ni ganito, ganyan? Oh. Wala pa. Oh, wala lang to, friends We're lang. just talking, gano'n. We go out, gano'n. We Oo. date. We date. Parang, feeling ko feelings siya. Parang you're friends with feelings. You know that you like each other, pero Nahihiya kayong umamin. hindi sa nahihiya. Ano? Feeling ko, takot mag-commit, yung gano'n. Ay, oh my God, shucks. No to takot mag-commit. Parang if ikaw magsabi ko. Feeling ko, gets ko naman, may mga taong Oo. takot mag-commit. Kung takot sila Hindi pa mag-commit, ready. Ganun. dapat maging honest sila from the start. Ganon. Kaysa sa, yung you're gonna lead on the girl or the guy. Kasi, Totoo. Parang ang hirap kasi like, kunwari, Mm-mm. kausap mo yung taong to, tapos confused pa kayo pareho or ikaw lang yung confused. Parang one-sided lang. Parang sinasabi mo sa iba na, parang oo, magka-MU kami. Pero yung guy or girl, parang sinasabi na parang, hindi kami, parang something oo, like that. nagiging confusing siya. Tama. So, with confusion, syempre yung mind mo, naiinis ka na rin sa guy or girl. Ade, Parang ang dami experience ni Mika. Ang dami. Tumama po si Mika sa TV. So sorry. Ikaw ba, paano mo ba hinandle yung mga ganong situation mo nung pre-bini ka? Parang ang feeling ko, you have to make a choice whether you're going to adjust yourself. Bale, for me, ayoko mag-adjust. Siguro at some point, trinay kong mag-adjust. Pero, na-realize ko sa sarili ko na hindi ito pwede sa akin. Hindi pwede sa akin na you want only the fun. You just want like, the fact that you're, Para lang may masabi, Oo, na may parang- ka-late night talks ka, Oo. may ka-sleep on call ka, ganun. or like, pagdating sa mga obligations, responsibilities, commitment, parang hindi pwedeng, hindi mo yun gagawin. Tapos gagawin mo yung pagmasaya lang. Yung ganun. Parang mga, kunwari kapag yung mga red flag sa guy, parang sinasabi na parang, girlfriend mo lang siya kapag convenient. Ganun. Ganun. Pag convenient lang, ganun. Ako ba, di mo tatanungin? Wala ka bang questions? My question for you is, do you know the meaning of soft launch? question.
Oo naman. What's Mala- that? Soft launch, ibig sabihin, kunwari, low-key kayo, ganun, tapos hindi nyo pa nire-reveal. Oo. Nire-reveal sa buong mundo na may jowa ka or jowa mo si ganito, ganyan. So, parang, kunwari, magpo-post ka sa IG, sa Twitter, sa IG, Twitter na kunwari, kumakain ka tapos may isa pang plate. So, ganyan yung parang, yun ba? Yun ba yung gusto mong tanongin? Soft launch? or ano, parang papakita mo lang yung likod ng guy or may ano tawag dito yung mga low-key photos ng Low-key, couples. oo. Kunwari, nasa loob ng kotse, tas sapatos lang nung guy yung papakita mo, gano'n. Ganun yung soft launch, okay. Bakit mo tinatanong? Sa akin? Wala, ito yung mga terms na pinag-uusapan natin ngayon na parang uso ngayon. Kasi, di ba Tama. lately, like a lot of Gen Z. a lot of couples na hindi ayaw nila like publicly, like Low-key, posting. ganun. Public but private. Tama. Tama ba yun? Hindi. Ay, pwede. May mga ganun. Pero Oo. most of the time, parang ayaw talaga nila. Gets. Pero with more research, eto na. Nag-research po kami ni Nix. May kopya. Ano ba yung mga nasa notebook mo? Ayan. Pag-uusapan na natin to. Ano yung number 1? So, do you prefer officially dating or casually dating? Ako talaga, kasi I date to marry. So, gusto ko talaga yung kapag may jowa ako, gusto ko siya na yung papakasalan ko. Di bale na sa akin yung parang naniniwala ka ba sa first love, ganyan? Paano kapag hindi kayo yung tinadhana, ganun? Parang ako yung mindset ko kasi I date to marry. Yeah. Gusto ko siya na yung forever, Gets. ganun. Kaya gusto ko talaga official, like may label, meron lahat. Kayo talaga, pag tinanong kayo, boyfriend ko siya, girlfriend ko siya, ganun. So, never mo na try like date for fun, ganun? Siyempre, na-try ko nung bata pa ako, immature pa ako nun. So, high school kami nun. So, meron ako naka-MU. So, mutual understanding siya. Grade 7 ako nun, to siya grade 9. So, parang yung ginagawa namin nun, magka-chat kami, mag-uusap tuwing gabi, ganun. Tapos, nagvo-Viking kami pag may foundation day sa school, ganun. So, parang yun lang naman yung so far experience ko when it comes to puppy love, ganyan. Ikaw ba? Oo. Na-try mo na ba? For fun lang talaga, na pinagtripan mo yung tao, Mika, umamin ka. Uy, umamin? Grabe to Hindi naman ako nagka-casually dating. Feeling ko, at some point, trinay ko lang siya. Parang, sige, bahala na. Whatever happens, happens. Just go with the flow. Kasi, parang there's a point in your life na parang ayaw mo naman na maging seryoso palagi. Ganun. Hindi ka pa ready mag-commit ng time. Tsaka feeling ko rin, ang dami kong kailangan gawin sa buhay ko na parang hindi ko pa pwede yun i-prioritize, you know? So, it's Tama. like, ito muna kailangan kong i-prioritize. Yeah, this... Buti na lang pre-bini mo sila na experience. Kasi Oo. ngayon nang bini ka na, wala nang time. Oo, wala na talagang time. As in, like, ang dami kong kailangan isipin kapag bini, isipin ko pa yung studies ko, isipin ko pa, ikaw. Okay, what's number 2? Okay, so what do you think about crossing the line? Kasi a lot of people, they don't know if nagko-cross na ba sila ng line or not. Kasi minsan there's like a thin line when it comes to like kayo na and you're treating a person as if kayo na pero hindi man talaga, diba? So, hindi man pwede. So, pag narinig ko yung word na crossing the line, for example, nililigawan pa nung guy si girl. Tapos yung parang yung guy, pinagbabawalan na siyang lumabas with friends, bawal ka na magsuot ng mga shorts or revealing clothes, something like that, na parang di pa kayo mag-asawa para pagbawalan siya ng mga ganung bagay. Tama ba? So feeling mo kailangan mag-asawa na sila para mag-ganyan? I mean, sa point na ganun, parang, syempre, depende naman sa mga mag-asawa kung trip nung guy na pagbawalan siya na manamit ng ganyan, go out with friends. Pero yung kapag wala pa naman kayo, pero ganun na mag-act yung guy, parang that's crossing the line na. Bakit mo ko pinagbabawal? Di pa naman kita sinasagot. Ganun. So parang yung karapatan ng gets. girl, parang kung ako yung girl, tas may nanliligaw sa akin na parang pinagbabawalan ako na lumabas with bini. Parang, ayoko na, huwag mo na akong ligawan. Break na tayo. Ganun. Tama ba yung... Oo, gets ko naman. Pero feeling ko, depende na rin yun sa boundaries na sinet mo eh. True. Like, parang depende na yun sa girl kung
hanggang dito ka lang, hanggang ito lang pwede mong Limiting. gawin, parang yung mga ganong bagay. Pero feeling ko rin, may mga guys na hindi pa nga sila umaamin or something, nagfi-feeling jowa na sila agad. Kayo mga Hahawakan lalaki. yung kamay mo, para Bewang mo. oo, yung mga ganon, tapos like, yun yung buhok mo, like, uy, hindi tayo gagawin Ayaw mo for ng today's ganun. video. Ayaw mo ng ganun. Hindi, ayoko ng ganun kapag hindi ko naman siya gusto or like hindi siya Oo. umaamin Or kapag wala pang kayo. Tapos like hindi siya clear with what that person wants. Gusto ko yung may boundaries siya. He respects my space unless like kami na ganon. Like, Ano bang ibibigay mong advice sa mga insensitive na guys na parang ginagawang jowa na yung girl kahit hindi pa naman? oh my Anong gosh. gusto mong sabihin sa kanila? Go! Ang gusto kong sabihin sa inyo ay, hoy, umayos kayo dyan. Hindi pwedeng ganyan. Pero, gets naman if you're looking to have fun. Pero, make sure that there's consent from the girl, okay? Tama. Dapat nafe-feel mong na she's reciprocating what you're giving. If not, back off. Like, you should give her respect. Sa culture ng mga Pinoy or kung ano man na parang mga babae talaga dapat nire-respeto. Lalo na yung kapag sa family ng girl na syempre kunwari only child siya or siya unika iha, dapat talaga respetuhin mo siya. Like yung di lang basta-basta hawakan yung kamay or i-kiss sa cheeks, ganun. Uy. Yeah. Ayun. So, anong nafe-feel mo pag itong bagong term na to, gaslighting? Gaslighting. Yeah. Marami na akong experience sa mga ganyan. Hindi lang sa jowa, MU or Ano ba ibig friends sabihin din. ng gaslighting? Gaslighting means, kunwari, may ginawa kang ikabubuti yung pareho. Pero yung, parang ikaw yung, Parang Ikaw ako yung, parang pinapamukha niyang mali. Ikaw yung mali, oo. Parang minamanipulate niya. Uy, serious to totoo. Like, nung ni-research ko to, research talaga. It actually is a serious form, it's a serious way of manipulating a person. So, talaga siya, nakaka-traumatize ang hirap minsan. ng ganun kasi, kunwari, gusto mo lang naman yung ikabubuti nyo pareho. Like, kunwari, may bringing up ka sa partner mo na parang ayoko ng ganong attitude mo, ganyan, ayoko yung namamahiya ka. Tapos parang sasabihin niya sa'yo na parang, ginagawa ko lang yun para sa ikabubuti mo, ganyan. Tapos parang ikaw tuloy yung parang magsusorry, tapos siya hindi siya magsusorry, ganun. Or sometimes may situations na, let's say may ginawa kang, hindi naman talaga mali, pero he pointed it out. Tapos sinasabi niya na parang, dahil ginawa mo to, gagawin ko to, like, or pag ikaw, you bring something up sa kanya, sasabihin niya, ganito lang naman kasi ako dahil sa mga ginagawa mo. Totoo, yung parang ganun. tama. Kasalanan ko Perfect. pa na may problema kang ginawa. Like, mga ganun bagay. Tapos yung kunwari ikaw na nga yung nagsusorry, ganyan. Tapos siya pa yung ma-pride na parang hindi ka niya kakausapin like for a day, ganun. Tapos ikaw parang nahihirapan ka na kasi gusto mo lang naman yung maging maayos yung communication niya. Pero, tama. diba? Or may bringing up ka. Tapos siya yung nagalit bigla. Tapos siya kailangan mong suyuin. May na-experience ka na bang ganyan? Oo, maraming beses na. Sobrang daming beses kong na-experience yung ganyang treatment. Like, mga gaslighter na mga guys. Or hindi lang sa guys, of course. Sa mga friends ko rin. Like, before Bini pa na, kunwari, gusto mo lang naman yung, for example, gusto mo yung lumabas with your friends, ganun. Tapos, siya ayaw niya. Tapos sasabihin mo, parang, gusto ko lang naman makipag-bonding, ganyan. Tapos sasabihin niya na parang, wala ka ng oras para sa akin. Wala na tayong bebe time, ganun. Bebe time! Wala, parang may hinuhugutan ka sa ako Wala naman. Naalala ko lang yung mga experiences ko nun. Okay. So, ito na naman yung nakita kong bagong term. It's called breadcrumbing. Alam mo ba to? First time ko marinig yan. Seryoso ba? Oo. Oh, well, Ano yun? I'm Ikaw gonna tell you. mag-explain. Okay, Go. I will explain. So, breadcrumbing it's like, you're giving enough information, enough energy, enough effort to a certain person to let them know that you're interested. At the same time, you won't commit. My Like, God. Sakto lang binibigay mo sa kanila a perfect amount para they'll be stuck to you. But, hindi ka talaga committed at all. Parang sadyang gusto mo lang yung gawin. So, you're like leading on a person, you know? Alam mo yun? Gets, oo. Okay, gets mo? Gets ko. So, Yung
Di ko alam kung tama ko, pero ang naintindihan ko, parang pinapakita yung interesado siya sa'yo, pero hindi pala siya willing mag-commit. Ganon. Oo, hindi siya willing to commit. Tsaka, parang, he's doing that or she, ginagawa niya yun kasi nga, hindi talaga siya interested. Pero ginagawa niya lang yun for like short-term thing. So, hindi siya yung parang date to marry, something like Oo, that. hindi. No. For fun lang talaga. Bakit ba kasi ginagawa ng mga tao yun for fun? Diba? Kasi may mga certain, feeling ko may mga eras sila na gusto nila na Bored na sila sa bored buhay, lang ganun. sila, So, or- naghahanap lang sila ng kausap. or experience or things like that. Or siguro na heartbroken sila, kaya Tapos, parang gusto nilang bawiin lahat ng sakit through dating anyone, you know. Pero kawawa yung mga biktima ng ganun. So, Oo, totoo. kawawa sila. So, yeah, think twice before you eat. Char. Ito naman, ito yung cute na meaning eh. Platonic soulmate. Ang alam ko si Stacy yung she wanted to talk about this. Why? Hindi, kasi meron ako nakita sa TikTok. Like, meron ako nakita sa feed ko, sa For You page sa TikTok na parang super best friends sila. Like, as in, lahat ng mga best friends. Lahat ng mga ginagawa ng mag-best friend, nagawa nila. Oo. Girl and boy sila. Pero, hindi sila mag-jowa. Gets ba? Hindi sila Oo. mag-girlfriend, boyfriend. Oo. BFF talaga sila. Pero yung mga ginagawa nila is parang mag-jowa na. Like, sleep on call, naglalaro sila, online games, video games, ganun. Tas lumalabas sila, ganun. So, parang, gets ba? Parang Gets ko. platonic soulmates. Pero, parang ang pagkakaintindi ko dun, grabe yung, parang gusto nilang isa't isa, pero hindi sila umaamin. Tama ba? Parang ganun. Hindi. Ang alam ko yung platonic kasi, yung meaning ng platonic, it means there are no romantic feelings towards each Oo, other. tama. So, parang yung platonic, it's just very it's just friendship talaga. Like, you love the person as a friend or like, you feel like ka-family mo sila ganun. Pero nothing romantic. So, feeling ko platonic soulmate, it's like, soulmate mo siya, pero hindi magiging kayo ever. Kasi, Sakit naman yun. hindi naman. May mga situations talaga ganun. Pero feeling ko sobrang hirap iwasan na Hindi mo magustuhan. Oo, hindi yung mo tao. magustuhan yung tao. Yun yung gusto kong sabihin. Oo. Ikaw ba, nagkaroon ka ba ng platonic soulmate? Feeling ko hindi. Never pa. Never. As in, Ikaw? Never. Never so, pa. so, nagugustuhan mo siya or siya nagkakagusto sa'yo? Never pa nga ako nagka-experience ng ganun. Ng ka-platonic soulmate. Oo Never nga. pa. So, lagi bang ikaw yung nagkakagusto una? Or Ako, siya? Depende. Depende sa akin. Kunwari, ako kasi nung high school, marami talaga akong crush. As in, grade 7 era ko, sobrang dami kong crush. Like, pumapasok ako para hindi naman para magpapansin, para lang, tignan sila, yun yung crush ko, nagbabasketball, gano'n. Pero, hindi ako yung nagpa-first move. Like, hindi ako yung nag-a-add friend sa una, gano'n. Syempre, yung ko ba, parang yung pride ko na, ay, ayoko, porket pa-crush ko yan, i-add ko na agad, gano'n. Parang, sila yung nauuna. Sila yung So, nag-a-add sa akin. dapat. Sila dapat. Pero, gets ba? Parang So, dapat sila yung mag-first move. Yun yung perspective mo. Guys. Pero what if like, may friends kang girl na nagsasuggest sa'yo, like, ikaw naman mag-first move. Gagawin mo ba yung first move na yun? Feeling ko, sa akin hindi. Hindi ko gagawin. Kasi ang hirap eh. Parang ako kasi mahiyain ako. Mahiyain talaga ako. So, parang mahirap for me na mag-first move. Mahihain ka pala. Mahiyain na ako. Nahihirapan ako mag-first move kahit add lang sa Facebook or follow sa Instagram. Parang iniisip ko na agad yung mga iisipin nila. Ay, type ako nito, kaya ako So, parang ganun yung mindset ko. Ikaw ba? Okay ka lang na mag-first move? Ako, feeling ko kung seryoso ako sa tao, hindi. Hindi ako mag-first move. Kasi, ang gusto ko yung taong i-date ko. Ako rin kasi, gusto ko date to marry. Hindi ko kaya yung casual dating. Like, ang dami mong ina-entertain na guys at the same time. You're talking to so many guys. I feel like it's so draining. And, parang, I don't enjoy that at all. Maraming kausap. Oo, hindi ko talaga gusto yun. Kaya, gusto ko if a guy I wanna date, gusto ko pag seryoso ako sa kanya, siya talaga yung mag-first move, tsaka siya yung mag-effort, siya yung manliligaw, gano'n. Pero iba-iba naman tayo ng opinion. Kasi meron ding ibang guys, meron ding ibang girls na gusto yung babae yung mag-first move, yung lalaki yung mag-first move, gano'n. And ako, gusto ko yung lalaki yung mag-first move. Kasi, first move? First move. Kasi,
diba, like yung mga kapanahon, mga noon-noon, like yung mga lalaki talaga nag-e-effort, yung nagigitar. Gusto ko nga ma-experience yun eh, yung Yung hinaharana ka. Oo, yung nasa second floor Oo. ako ng bahay, tapos tinitignan ko lang siyang Or ganyan. magto-throw sila ng mga Bulaklak. stones sa window. Sa window. Oo. Parang movie. Ganun. Tapos lalabas ka, oh my God. Pero Ganon. alam mo yung depende rin sa country eh. Depende rin sa Mm-mm. culture nila. Tama. Kasi ang alam ko like sa western side, Oo. very uso yung parang yung girl yung nag-first First move move. rin. Yung parang, oh, can I have your number? Ganon. Siya yung parang a tap on the guy's shoulder and ask like the number. Like, hey, I think Ako you're kasi, cute. Wah! oo. Ako kasi very Pinoy yung ano ko, yung Ako ugali din. ko. So, ayun, mas gusto ko yung guy. So, ano yung learning natin for the day? Ikaw mauna. Okay, ang learning ko for the day is that ang dami palang terms ngayon. Actually, ngayon ko lang to pinag-usapan. Ngayon pa lang namin to napag-usapan and it's like I never ko na-realize na ang daming terms ginagawa ng mga tao ngayon kasi ang dami na ring confusion yung nangyayari sa love life relationships or like friendships or complications and everything else. So, parang feeling ko mag-set na lang kasi kayo ng final label. Single, dating, and taken. Yun na yun. Tama na. Huwag Tatlo na lang. ano. O, tama. Oo. Ako yung learnings ko today, ano yung sinabi? Breadcrumbs? Ano yung Breadcrumbing. Hindi, ako, ang natutunan ko today, kasi dati, like yung sinabi ko, yung pre-beanie experience ko, parang, parang, nag-uusap lang kami for fun. So, sa mga panahon ngayon, like, super busy na ng mga tao, di ba? Like, ang dami nang ginagawa. So, kung gusto nyo talaga mag-commit sa isang tao, kung gusto nyo talagang siya na, dapat gawan nyo ng paraan, mag-effort, ganyan, and dapat, kung talagang consistency, dapat confident ka sa sarili mo, and dapat mahalin mo talaga siya at wag man loloko, something like that. Ayun. Something like that. Something like that. Yeah. Kasi kung talagang mahal mo yung taong yun, dapat gagawa ka ng paraan at dapat no to cheating talaga. Tsaka feeling ko, dahil ang daming terms na nag-exist, it causes more confusion. Kaya parang, you should decide what you want and of course, like, communicate. Dapat talaga mag-communicate kayo and you should be honest from the start. And True. hindi pwedeng you're beating around the bush, pinapaasa mo yung tao. Ang hirap magpaasa. Ang Oo. hirap umasa talaga. Like sa mga experience ng yung mga na-encounter ko, like yung mga kaibigan natin na napaasa, ganyan. Parang, questionin tuloy nila yung sarili nila kung ano bang pagkukulang ko, ganun, bakit ba ginawa sa akin ni ganito, ganyan. Bakit ba pinaasa lang ako? So, parang, Oo. kung Tapos ma-experience, i-ghost ka lang bigla, diba? like, i-ghost, yung hindi ka kakausapin bigla. Parang, so sa mga taong mahilig magpaasa, please, kung may chance kayo na wag gawin yun, wag nyo talagang gawin kasi mahirap talagang umasa. So, dapat, ayun, be kind always kasi hindi natin alam kung kailan ang end of the world. Pero wait, before everything, gusto ko mo rin i-bring up tong nakakatawang term talaga. Nakakatuwa or tawa? Nakakatawa. Tawa, okay, go. It's called zombieing. Zombieing? Ano ibig sabihin nun? Kasi may ghosting, di ba? Mm-mm. So, pag ginost ka, aalis siya. So, yung zombieing, yung babalik yung nang ghost sa'yo. Oh my God, totoo ba? Oo. Kasi ang alam zombie, ko, you're back from the oo. dead eh. Kasi ang alam ko, ghosting, ang akala ko wala nang susunod sa ghosting. May Pero- mga ganun pala na Oo, kaya bumabalik. nagulat rin ako eh. Totoo ba? So, anong mangyayari if bumalik yung nang ghost sa'yo? Sa akin? Mm-mm. Depende. Kunwari, love ko talaga yung taong yun at napamahal ko siya. Ah? Napamahal Napamahal ko. talaga? Kung napamahal ako sa kanya. Like, hindi. Kunwari ano lang naman. Like, talagang nagustuhan ko yung ugali niya. Tapos sadya lang na ng ghost siya. Tapos pag bumalik siya sa akin, depende. Feeling ko kakausapin ko siya ulit. Kasi what if mag-work naman pala kayo? Mag-work naman kayo sa oras na yun. Ganun. Depende sa rason na ibibigay Bigay niya. Oo. Hala, hindi yan pwede. Ikaw ba? Hindi ka na. Ayun, ganun. Ako okay lang ako na magbigay ng Feeling ko rin, second chance. pero feeling ko though, if talagang nagustuhan mo talaga, it depends on like how strong your feelings are for that person. Kaya, hindi mo na mapipigilan sarili mo na i-forgive siya and like
continue where you guys left off, ganun. So, ikaw, hindi mo na siya bibigyan ng chance na makabalik sa'yo. Depende. Oh, depende, diba? Depende Depende talaga sa feelings ko para sa kanya, ganun. Pero kung talagang hindi forgivable yung reason niya, talagang hindi ko siya bibigyan ng chance. So, Oo, kasi hindi niya na-deserve yun oo, eh. magpapaganda ako lalo para tignan niya kung ano yung sinayang niya. Sinayang mo. I think I learned this term from my friends. Group Go. of friends ko. So parang, may kinakwento ako sa kanila, tapos biglang sabi nila, oh my gosh, nila-love bomb ka niya. Anong meaning na love? Ang So- dami na pala ngayon. So it's like love bombing. So love bombing is like, when the guy talks to you at first, of course, he's gonna put his best foot forward. And love bombing is like, grabe siya magbigay ng gifts at first, grabe siya yung maging consistent, gets. grabe yung lahat-lahat na yun. Let's say, for the first week, Wait lang. Itatry kong i-guess ha. Itatry ko lang i-guess. Kunwari, sa una lang siya magaling. Ganon. Pero pag nakuha ka na niya, stop na siya. Tama ba? Oo, Tama? yung ganun. Tapos biglang, gets. magiging cold na siya, magiging red flag, magiging toxic, magiging gaslighter, manipulative. Walking red flag. Oo. Yung ganun, yung parang, asa na ba yung lalaking nagustuhan ko nung una? Oo, ang Ganun. dami ko nakikita. Parang, he's not the guy that I met before. Ah? Sa TikTok mo yan nakita mo. Ayun. Look at me. You're not the guy that... Parang nagka-conversate sila, this is not you. It's not you. Look at me in the eye. Ganon. Tama ba ako? Oo, tama, Yun pala yung tawag na, so love bombing. Tama. love bombing. Okay. So, nung sinabi ng friends ko sa akin, sabi ko, seryoso ka ba? Pero syempre kapag you're in that moment, So, meron kang experience na ganon. Kaya mo kinuwento. oo, ganon. Pero, hindi ko sure kung love bombing talaga yung ginawa niya eh. Parang it was complicated, you know? Complicated siya nung. Yeah, it was very complicated. Kaya, ayun, yun yung nangyari. Pero kinausap ko pa rin siya kasi, syempre pag interested tayo, gagawin pa rin natin kahit winorin tayo ng friends. Syempre, like, your friends are there to remind you, but then, Oo. advice is only taken if you want to take it, you Oo, know? tama. Like, it really depends on you if you're gonna Makikinig ka sa listen, you're gonna want to listen. Kasi ang dami ko rin na-experience sa ganyan. Like, yung mga friends ko before Beanie pa na sinasabihan ko na parang, wag mo nang balikan yan. Inaano ka lang naman yan. Parang pinaglalaroan ka lang yan. Tapos kinabukasan sila ulit, nag-post sila sa my day nila na parang, what are you willing to do? Ano ba yan? Parang, oh my God. Ganun. Ayun nga eh, hindi ko na rin alam kasi grabe talaga yung mga attack, like yung impact ng mga actions ng mga tao, like at first impressions talaga, it lasts. Marami talaga mga ganong experience. So, sana yung mga taong nakaka-experience ng mga ganong bagay ay parang ma-heal yung heart and mind nila. And sana sa mga taong ganon, sana maaral nyo yung lessons nyo. And sana maging mabait lang talaga tayo kasi libre lang maging mabait, guys. And share the love. Be honest. Yeah. Yun. So, ang dami nating natutunan ngayon today. And sana may mga natutunan din ng ating mga listeners. Yes, and of course, thank you so much for listening to our podcast na mga walang jowa. Jowa. I hope you guys enjoyed this episode, and if you want to watch the rest of our episodes ng podcast ng mga walang jowa, watch it here on Spotify. Watch this podcast episode again on YouTube this coming Monday. Kung nagustuhan ninyo ang daldalan, laglagan, at kulitan, please don't forget to rate podcast ng mga walang jowa 5 stars. Feel free to drop a comment sa aming pa-Q&As and polls on the Spotify app. I'm Mika. I'm Stacy, at ito ang Podcast ng mga walang jowa. B-I-N-I-B-I-N-I Beanie! Podcast na mga walang jowa! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.